Magandang umaga kay Attorney Domingo Igon Cayosa, isang constitutional law expert at dating presidente po ng Integrated Bar of the Philippines. Attorney Igon, magandang umaga po sa inyo. Good morning! Good morning, Alvin. Magandang umaga sa ating mga kababayan at happy birthday kay Panyera Doris. Nagbibihis lang po, isusot po yung gown at saka yung tiara. Saglit lang daw po. Attorney Igon, napatawag kami kasi mukhang may kalituhan po ng konti. Ano po? Ang sabi po ni Senator Ping Lacson, bago daw ma-execute yung warrant, kung mayroong mang warrant from the ICC, ay kailangan daw may paalam sa korte. At sabi naman ng Malacanang, ay hindi, execute natin yan. Parang kagaya ng ginawa natin kay dating Pangulong Duterte. Ano po ba yung tama? Well, naintindihan natin si Senator Lacson, politiko siya at saka kasamahan niya sa Senado itong mga maaaring maaresto. So, at hindi siya abogado. Pero sa ating paningin, objectively as a lawyer, malinaw ho naman yung batas. At may basehan naman ho yung sinasabi ng Malacanang na ipatupad yung warrant of arrest. Hindi naman pwede na dun sa kaso ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, pinatupad yung warrant of arrest. Pero pagdating dito sa kasalukuyang mga senador, hindi na ipapatupad yan at dadaan pa sa ating korte. May sapat naman hong basehan sa ating konstitusyon at doon mismo sa ating batas, no, yung local law natin, yung batas tungkol sa crimes against humanity, na merong diskresyon ng gobyerno na kung may nasasakdal sa ibang international tribunal sa krimen na crimes against humanity, ay they have a choice. Ang gobyerno natin, may choice siya na isurrender ito dun sa international tribunal kagaya ng ICC para doon na siya litisin. So, Okay. Maliwanag po yan na provision ng batas na ginawa ng ating Senado at ang ating Kongreso. 2009 pa ho yan. Opo. Pero may naalala ko, hindi ho ba parang may inisyu na guidelines yung Korte Suprema regarding sa issue nito after the arrest of the former president? Yun ho, pero hindi ho naman nilang sinasabing illegal yung nangyayaring ganon. Di ba? So, hindi nila, kung maalala natin, di ho ba, dumulog ang kampo ng dating Presidente Juan Duterte noon. Oo. Hindi ng TRO. Tama. Hindi ho yung eleksyonan. Hindi yan ho binigay ng Supreme Court. So sa ating paningin, hindi ho naman mababago o mai-erase yung provision ng ating konstitusyon, yung Article 2, Section 2, o yung Doctrine of Incorporation, that yung generally accepted principles of international law form part of the law of the land. Yung humanitarian law, yung crimes against humanity, hindi ho yan ordinaryong krimen na murder na territorial. Hindi ho, yan ho ay global in nature, pag-recognize dun sa crime against humanity. So, by that doctrine, yung ating polisiya sa Article 2, Section 2, parte ho yan ng ating domestic law. At kaya nga ho, dun sa 2009 na batas, kinikilala yan. At malinaw ho dun na hindi na dadaan sa local courts. Kasi ang pinagbabasihan lang ng mga nagsasabing dadaan sa local courts, kinakailangan daw ma-check yan ng isang hukom. Kasi yun naman ang requirement dun sa Bill of Rights. Na walang warrant of arrest kung hindi yan dadaan sa hukom at titignan ng hukom kung may basihan. Dumaan na ho ito sa hukom, ICC ito, at kinikilala ho naman ng ating batas yung ICC. Ayon. So hindi po tatayo ang argumento kasi isang argumento na emosyonal is hindi natin gini-give up yung kababayan natin. Pilipino yan. Bakit hinahayaan natin na arestuhin na isang banyagang korte ang isang Pilipino? So hindi po tatayo ang ganong argumento, attorney? Hindi ho tatayo at hindi dapat sapagkat yung pagpapasa ng ating konstitusyon na kinikilala ang general accepted principles is an act of sovereignty. Yung bang paglilimita o pagkikilala ng international law is an act of sovereignty and exercise of state power and prerogative. Plus yung pagpapasa natin ng batas laban sa crimes against humanity ng 2009, it was also a clear expression of sovereignty.
At doon nga, kinikilala natin na sa mga pagkakataong ganito na may validly issued warrant of arrest from an international tribunal, malinaw ho yung batas na ginawa natin mismo, yung batas ho yan ng Pilipinas, na ang Republika ng Pilipinas ay maaring isurrender ito dun sa tribunal o dun sa estadong humingi o nag-issue ng warrant of arrest. Ang Ayun. importante dito tungkol sa human rights ay yung dumaan sa tamang proseso. Dumaan ho naman ito sa proseso ng ICC. Opo. So ngayon, para lumilitaw, attorney, may basehan nga para magtago si Senator Bato kasi pwede talaga siyang damputin ala Duterte kung meron nga pong warrant of arrest. Siya'y nag-iingat, natatakot siya na baka mamalasan na nandyan siya sa Senado, palabas siya, tapos meron pala talagang dokumento, hindi natin alam. Well, sa batas, hindi tama na magtago ka. Kasi nga sa batas, dapat kung may warrant of arrest at inosente ka, di magpakita ka at sagutin mo sa korte. Yun yung due process, yung rule of law. Pero naintindihan natin, kahit noon matapang sila, nung pinapatupad nila yung Oplan double barrel, ang dami nilang sinasabi openly, ang tapang-tapang nila. Ngayon, naintindihan natin, tao lang sila. So nagtatago na sila ngayon. Pero sana naman, pangatawan nila yung mga ginagawa nila noon, ang sinasabi nila noon, at kung sa tingin nila tama yan, di sumagot sila dun sa korte. Nakikita naman natin na dumadaan sa proseso at nabibigyan ang lahat ng partido ng pagkakataong mag-argue dun sa korte na yan. Opo. And as a matter of strategy, pwede ka namang, can you seek a remedy sa Korte Suprema or any other courts to quash that warrant of arrest from ICC? Well, maaari naman. Pero so far, ang Supreme Court hindi ho naman siya tahasang kinokontra yung ginawa ng ICC. Kasi kapwa-korte nila ito eh. Dapat naintindihan din nila yan. Kaya siguro nga, nung humingi siyang kampo ni Pangulong Duterte ng TRO, hindi binigay. Di ba? Hindi nila in-stop yung enforcement of the warrant of arrest. Kasi nga naman, may basehan naman. So, I suppose, ganun din ang gagawin ng Supreme Court dito sa kaso ng mga senador. Sapagkat wala ho namang batas na nagsasabing exempted sila. Ito ang broad principle dito, Alvin, yung equal application of the law. Hindi naman pwede dahil senador ka o kakampi ka, hindi na pwede. Hindi ka na pwedeng arestuhin. Wala nang bisa yung warrant of arrest. Pati nga ho yung sinasabing habang nagsesession, hindi sila pwedeng arresto. Wala sa batas yan eh. It's just a tradition of the Senate. So naintindihan natin, tradisyon nila yan at magkakabaro sila dyan, sana iwas-iwasan na yung ganito sapagkat ang mabatas mga ito eh. So sila dapat ang nangungunang hikayatin ang mga miyembro na sumunod sa batas. Merong valid warrant of arrest, di magpakita ka. Opo. Of course, maaaring tatakbo yan sa Supreme Court pero kung titignan natin, yung jurisprudence, matagal nang kinikilala ng Supreme Court yung residual jurisdiction ng ICC kahit kumalas na tayo noon at yung application of the doctrine of incorporation ng international law. Opo. So, ibig sabihin, pati yung narrative. Kasi may yan pong pinapalutang na narrative din ng mga laban sa gobyerno na, bakit mo kasi sinuko? Di ba? Tama ba yun na sinuko mo ang kapwa mo Pilipino sa isang dayuhang korte na siya din actually buwang bibig ng dating presidente na sabi ni Duterte, hindi ako magpapapi sa mga ganun ang narrative na hindi din po pala tama dahil ang pinag-uusapan naman natin ay lehitimong korte. Di ho ba? Tama ho yun, accurate yung sabi mong narrative. As a matter of fact, propaganda nga yung sabihing it's a surrender of sovereignty. Sapagkat meron tayong sariling batas. Batas natin yun na nagsasabi. Pangalawa, yung paano ba na Filipinos against the world or against the Western powers, alalahanin ho natin, Alvin, mga kababayan, yung mga biktima, Pilipino din. Humihingi na sa ng hustisya na hindi naibigay sa kanila sa ating republika dahil nung panahon ng Administrasyong Duterte, hindi ho naman iniimbestigahan, unwilling and unable ang gobyerno na imbestigahan at panagutin ang sinumang may sala dun sa mga EJK. Yun ho ang kasimplihan yan.
ang naglalaban dito, hindi naman ang mundo laban sa Pilipino eh. Mga biktimang pamilyang Pilipino laban dun sa matataas na opisyal na pasimuno nung EJK, yung drug war. Okay, sige. Oh, by the way, mamaya pala i-discuss namin, attorney. I don't know kung may constitutional angle yun, ano. Kasi di ba naalala po ninyo, I don't know kung nabalitaan ninyo, ginawa ng Australia yung pinagbawal po yung mga kabataan sa social media. Aba, pinag-iisipan din ngayon ng ibang bansa, Germany, Slovenia, kasi dahil nga po sa impluensya ng social media sa pag-iisip po ng mga mga minors, ano po, at ang Australia pinanindigan po. Yan ba ay may issue sa konstitusyon? Pwede mo bang gawin yun? Na bawal ang access ng mga bata sa social media? Or you cannot do that because may demokrasya tayo, kung anong gusto ng bata pwede niyang gawin. Well, merong constitutional issue yan. Kasi gaya ng sabi mo, merong tayong Bill of Rights. At yun sa Bill of Rights, ang nakalagay doon, every citizen. Hindi naman sinasabi na yung legal age lang ang meron nito. Kasama yung mga bata, diba? Pero, so yun ang one side, yung constitutional right to freedom of expression, ganun, diba? Access to information. At the other side naman, yung police power, na kung sa tingin ng Estado at they can cite relevant statistics or data, na itong paggamit ng mga bata, hindi ikakabuti ng lipunan o nila mismo, at it has a negative effect sa kanila, that is within for public good, public interest, merong kapangyarihan ang gobyerno na maglabas ng mga alituntunin o batas para limitahan ito. Kagaya din ng pagmamaneho, di ba? Driver's license, kung bata ka sa tingin ng gobyerno, kulang ka pa ng maturity, so ganun, hindi sila binibigyan. Ito naman, yung karapatan para mag-access sa internet dahil murang kaisipan pa daw, pwedeng ilimit yun. So pwedeng gawin. So pwedeng gawin. Kung sa pwede. Oo, pwede. Ang kailangan lang talaga, maipakita o i-discuss silang maayos yung rason, yung basehan. So sociological studies, psychological studies, at kung ano-ano pa. So pwede po nilang gawin yan. Hindi, pero may magulang naman eh. O hindi, ang magulang yung rin, ang masusunod pa rin sa bahay, magulang. That would be another argument. Yung bang ang may control sa mga minor de edad, yung parents as their guardians or their part of parental authority. So sila ang magde-determine kung mag-a-access sila o hindi. At isa dito ang mas mahirap siguro at praktikal na dapat tignan ng Kongreso. How do you enforce that? Correct, yung enforcement. Kasi hindi mo naman pwedeng bantayan eh. Iwasan sana yung mga batas. Kasi magandang tingnan, knee-jerk reaction, pero gagawa naman sila ng batas. Hindi naman nila maipatupad. Di mawawalan ng respeto. Walang saysay yung batas, di ba? Mag-argumento lang tayo, magkabilaan. Pero kahit ipapasa, bukas, paano nila i-implement? Tama yun. Napaka-importante na yung execution ay maayos. Yung to the ground, ha? Kailangan may nagmo-monitor din doon. Attorney, thank you. Maraming salamat po sa insights ninyo. Mabuhay po kayo. Maraming salamat. Magandang umaga po. Magandang umaga kay Attorney Domingo Igon Cayosa, isang constitutional law expert at dating presidente po ng Integrated Bar of the Philippines. Sa oras na